na si Kathleen Ramos. Nawala si Kathleen o Kakatkats 4 na taon na ang nakararaan. October 13, 2002, nanguli siyang makitang buhay ng kanyang mga magulang. Nagpaalam lamang na pupunta sa mga kaibigan. Si Katkat ay kasalukuyan noong second year ng kanyang pag-aaral sa Central Luzon State University o CLSU sa Science City ng Muñoz ng kursong Veterinary Medicine o VetMed. Ayon sa kanyang mga magulang, tahimik, mabait at matalinong bata si Katkat. Tubong Rizal Nueva Ecija, nagtapos ito ng elementarya sa Good Samaritan Colleges at Philippine Statesman College sa high school sa Cabanatuan City. Taong 2002, sa murang edad na 19, nahikayat si Katkat na sumapi sa League of Filipino Students o LFS noong unang taon niya sa kolehiyo. Hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Mahigit 3 taon na wala si Katkat na parang bula. Ang mga magulang at mga kaibigan hindi tumigil sa paghanap. Hanggang isang araw, isang dating miyembro ng armadong grupo ng New People's Army o NPA ang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan. Ito ang naging susi sa misteryong bumabalot sa pagkawala ni Kathleen Ramos. Ikinuwento nito ang tunay na nangyari kay Kakatkat, ang dahilan ng pagkawala nito. Matapos ang paghuhukay ng may 3 talampakang lalim, tumambad ang buto ng isang tao. Agad itong iniayos sa mga tauhan ng militar upang ibaba ng bundok. May she rest in peace. Amen. May her soul and all the souls of the faithful departed to the mercy of God. Ang hinihintay naman ng magulang ni Katkat na nasa pala ng bundok ang magiging resulta ng operasyon. Matapos suriin ang nakuhang mga buto, bumuhos na ang emosyon ng nangungulilang ina sa kanyang anak. Kwento ni Kami, may hinala na siyang may binabalak na masama ang samahan kay Katkat. Dahil dito, kaya sinubukan niyang isama sa kanyang pagtakas noon si Katkat. Hindi nga lamang siya nagtagumpay. Ngayon, nung nilipat siya sa Rizal, nandun, tapos nung natapos na yung exposure niya, bumalik din siya sa NPA. Ngayon doon na siya napagdudahan ng mga NPA na siya ay DPA. Tapos may isang NPA din na bumaba na konsyensya daw siya na yun nga dahil sa pinatay ng araw nila. Pero sabi niya, bilin sa akin, wag ko daw sabihin sa ibang mga kasamahan namin na yun ay pinatay nga. Kumbaga parang tago lang. Bangkit lang sa akin, isinaksak nga raw po siya. Di, ang mensahe ko lang doon sa bilang isang dating miyembro ng New People's Army, di sa lahat sana na gusto ding mag-surrender ay wag silang matakot na mag-surrender dahil ang gobyerno naman nagbibigay ng pangalawang pagkakataon para magbagong buhay kahit gaano pakalaki ang kasalanan mo sa ating pamahalaan. Dahil sa akin lang, sa kasalanan ko man siguro nagawa sa gobyerno ay binigyan talaga nila ako ng pangalawang pagkakataon. At sana sa lahat na may gustong mag-surrender, wag nang takutin pa ng NPA. Partikular sa mga estudyante, di marami na talagang nawasak na kinabukasan ng mga estudyante, kagaya ko na nanggaling din sa estudyante, na ang sabi nila, as pamamagitan ng hawak namin ng armas ay makakamit namin yung karapatan namin bilang isang kabataan. Pero anong karapatan yung na rarating namin ngayon sa kamay nila? Bagkos yung kalagayan ko po ngayon, sitwasyon ko po ngayon, sa buhay na karanasan ko, ay naging sa loob ng 6 na taon, ay wala pong nangyari sa buhay ko. Kumbaga ngayon pa lang po ako nakapag-recover dahil sa tulong din mismo ng mga militar. Di sana, wag na silang gumaya pa. At bago sila pumasok sa ganyang organisasyon, lalo na sa mga legal na front ng NPA katulad ng LFS, Anak Bayan, ay yung nasa likod nun ay yung New People's Army din mismo at nang namumuno doon yung Partido Komunista ng Pilipinas na wag na silang magpahulog sa bitag nila.